Sir, kamusta na po kayo dyan sa the Netherlands? At marami actually sir ngayon ng mga kababayan natin ang nauubligang mag-aral, no? Nauubligang magbasa kaugnay sa mga proseso sa international law kasi iba po ang panuntunan sa Pilipinas at iba po dyan sa abroad, lalo na dyan sa Europa, attorney. Well, totoo po yan. No? Kaya naman po ako, hindi ako nagkukulang. Patuloy po yung ating updates na rinirecord at binobroadcast dahil sa tingin ko, medyo talagang iba yung proseso sa ICC at dapat maintindihan ng taong bayan. Kasama na dyan si dating Pangulong Duterte. Ang nakakalungkot lang ay hindi ko pa nakakausap si Presidente Duterte at dahil nga ako'y isa dun sa list council ng ICC, ang gusto kong unang-unang gawin ay ikumpira anong pagkakaiba ng ICC procedure sa Pilipinas. Dahil ngayon, maski hindi ko pa siya nakakausap, I'm sure gulong-gulo ang ating dating presidente, bakit ganitong proseso? Hindi niya siguro naintindihan bakit kinulong muna ako tapos wala pa namang ebidensyang napapakita laban sa akin. No? At dahil nga iba yung proseso dito sa ICC. At syempre ngayon nababahala na ako no, na mahigit ilang araw na ay nakakulong pa rin si Presidente at wala pa rin tayong issue tungkol dun sa illegality ng kanyang arrest at saka yung kawalan ng jurisdiction ng ICC. Dahil ang alam ko, talagang ayaw na ayaw ni Presidente Duterte na humarap sa mga dayuhang mga maestrado at syempre ngayon, puro dayuhan ang nakapaligid sa kanya.